Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ito ng ating almusalita sa araw na ito, January 17. Ang ebanghelyo natin ay Mark 3:7-12. Sabi ng ebanghelyo, because of the crowd, Jesus told His disciples to have a boat ready for Him to prevent the people from crushing Him. Napakaraming crowd na pumupunta kay Jesus at naramdaman niya na baka ma-crush siya, baka ma-overpower ng crowd na yan. And so, have a boat ready. Mayroon sana tayo ng plan B, ng escape for a while, ng rest for a while. Mayroon tayo ng handang lugar kung saan ako pupunta kapag talagang punong-puno na hindi ako makahinga ng maayos dahil sa dami ng mga tao. At yun po'y pwede mangyari sa iyo at sa akin na tayo ay sobrang na parang sinasakal ng mga iniisip, ng mga problema, ng mga inaasikaso, ng mga tinututukan at kailangan nating ng lugar kung saan tayo makahanap ng pahingahan sandali. Makahanap tayo ng escape sandali. Makahanap tayo ng recharge sandali. Para sa akin, after ng experience ng Camino, yung paglalakad ay naging the boat. Yung lugar kung saan kapag ako'y napupuno na, napapagod na overpower na sa maraming iniisip o ginagawa o mga schedules or activity, go for a walk, 1 hour and a half, and then parang yung boat ay nakakaligtas sa akin. Meron kang boat. What is your boat? Yung bangka na makakaligtas sa iyo ng sitwasyon na yan kung saan tayo dumadaan once in our lifetime or many times during our days or maybe during our week. Yung tipong puno na, daming schedule, daming iniisip, daming iniintindi, and the crowd is killing us. And we need to step aside. At kailangan mayroon kang lugar kung saan ka pwedeng pumunta. Lugar can be physical place or can be gawain or can be activity or can be physical activity or can be your corner for prayer. What is your boat that saves you from being crushed by the many things, people, crowds of thoughts na nasa ating kapaligiran? Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ang good news ang social media at gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.